Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Minsan ba ay nakarinig ka na ng kwento tungkol sa mga patay na nagpaparamdam pa? Mga patay na dapat wala na sa mundo pero patuloy na gumagala para makasama pa ang kanilang mga mahal sa buhay sa huling pagkakataon? Ngayong gabi, mapapakinggan nyo ang 3 kwento ng mga taong nakasama pa raw nila ang mga yumao nilang mahal sa buhay. Paano ba nangyari ito? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng gabi. Si Bebeng, isang parlorista. Meron siyang paboritong customer, si Alona. Mabait at mapagbigay si Alona. Sa tuwing pumupunta ito sa parlor kung saan nagtatrabaho si Bebeng, paniguradong meron itong dalang puting rosas para kay Bebeng. Sa tuwing problemado naman si Bebeng, si Alona ang sumasaklolo sa kanya. 1 o 2 beses kada buwan dumadalaw si Alona sa parlor para lang makita si Bebeng. Lagi itong nagpapaayos ng buhok. Minsan, nagpapa-makeup din ito kahit wala namang okasyon. Alam kasi ni Alona na kailangan ni Bebeng ng komisyon sa parlor. Isa kasing single mom si Bebeng at mag-isa niyang tinataguyod ang anak niya. Minsan din, nagpapadala na lang si Alona ng pagkain para sa anak ni Bebeng. Hanggang isang araw, hindi na ulit bumalik si Alona sa parlor. Nagtataka si Bebeng. Nakahanap na nga kaya ito ng bagong parlorista? Malungkot na tanong ni Bebeng sa sarili. At makalipas ang 2 buwan, nagpakita ulit sa parlor si Alona. Gabi na noon at pasara na sana si Bebeng, pero nang makita niyang nasa pintuan na ang paborito niyang customer, ay agad niya itong sinalubong. May hawak itong puting rosas tulad ng dati. Natuwa si Bebeng at pinapasok na si Alona. Bebeng, pagandahin mo ko ngayong gabi ha. May pupuntahan kasi akong malayong lugar. Matatagalan ako ron. Mahinang sabi ni Alona. Tumangulang si Bebeng at saka pinaupo na si Alona sa upuan. Alona, ang tagal mong hindi nagparamdam ha. Akala ko lumipat ka na sa ibang parlor. Kunwari ay nagtatampo, pero nakatawang sabi ni Bebeng. Sumulyap si Alona sa kanya. At saka sumagot. Matagal na nga akong hindi nakalabas. Pero ngayon, malaya na ako. Bebeng, gusto ko ayusan mo ko ha. Dapat ako ang pinakamaganda ngayong gabi. Dahil napaka-espesyal ng pagkakataon na ito para sa akin. Ayokong magmukhang maputla doon sa mga taong titingin sa akin. Gusto ko, kulutin mo rin yung buhok ko. Bebeng, ikaw lang ang gusto kong mag-ayos sa akin. Ramdam ni Bebeng na parang
may lungkot sa boses ni Alona. Pero hindi na siya nag-usisa pa. Ngumiti lang si Bebeng at saka nagpaalam saglit para kunin ang makeup sa kabilang kwarto. Pagbalik ni Bebeng, wala na si Alona sa parlor. Pero naiwan pa rin doon sa upuan ang puting rosas. Pagkadampot ni Bebeng sa puting rosas, nakaramdam siya ng kakaibang lamig at kilabot sa katawan. Parang may bumubulong sa kanya na merong mali. Maya-maya pa'y biglang may pumasok na isang lalaking nakaitim sa parlor. "Kuya, pasensya na po. Sarado na kasi kami. Bumalik na lang kayo bukas." Paghingi ng paumanhin ni Bebeng sa lalaki. Umiling lang ang lalaki at saka lumapit sa parlorista. "Ikaw ba si Bebeng?" tanong ng lalaki. Nagtatakang tumango si Bebeng. At saka muling nagsalita ang nakaitim na lalaki. "Ikaw daw ang paboritong parlorista ng asawa kong si Alona. At bilin niya, pagandahin mo raw siya." Malungkot na sabi ng lalaki. "Andito nga si Alona kanina, kuya. Pero bigla naman siyang nawala. Asa na ba siya?" tanong ni Bebeng. Napatitig ang lalaki kay Bebeng. "Nasa morgue. Iniimbalsa mo na." Ang magpinsang Freddy at McCoy ay tubong copies. Marami silang nababalitang kababalaghan sa kanilang lugar. Hindi naman sila naniniwala sa mga kwentong iyon dahil hindi pa naman nila nararanasan. Isang araw habang nanonood sila ng lumang pelikula sa telebisyon, biglang dumating ang isa pa nilang pinsan na si Boyet. Si Boyet ay nakatira sa Kamaynilaan. Hindi nga ito umuwi ng Capiz dahil masyado itong abala sa kanyang trabaho. At syempre, hindi rin sapat ang kanyang kinikita para makauwi sa kanilang probinsya. Kahit nga Pasko, hindi man lang ito makadalaw. Kaya laking gulat ni na Freddy at McCoy nang biglang sumulpot si Obet. Nagyakapan ng magpipinsan. Namiss nilang isa't isa. 5 taon na rin kasi na hindi nila nakikita si Boyet. "Mabuti at nakauwi ka, Boyet," masayang sabi ni Freddy. Malungkot pero nakangiting sumagot si Boyet. "Gusto ko na kasing umuwi." Sumabay na rin si McCoy sa usapan. "Alam mo, sakto ang pagdating mo, Boyet. Pinapanood namin ni Freddy ang paboritong pelikula natin nung mga bata pa lang tayo. Halika, manood na tayo." Inaya na nga ni na Freddy at McCoy si Boyet para manood. Sumunod naman si Boyet. Sabay-sabay silang umupo sa harapan ng TV at saka nagsimula ng manood. "Freddy, gusto ko ng tubig at matamis." Biglang pakiusap ni Boyet.
Agad namang kumuha si Freddy sa kusina ng hinihingi ni Boyet. Pagkatapos iabot ni Freddy ang tubig at pagkaing matamis kay Boyet, biglang tumitig si Boyet sa kanya. Sana noon pa ako umuwi. Malungkot pa ring sabi ni Boyet. Hinawakan naman ni McCoy ang balikat ni Boyet. Huwag mo nang isipin yun, Boyet. Ang importante, andito ka na. Nakauwi ka na. Hindi na sumagot pa si Boyet. Pinagpatuloy nila ang panonood ng pelikula. Panay ang kwentuhan ni na Freddy at McCoy tungkol sa kanilang nakaraan nung mga bata pa lamang sila. Hindi naman nakikisali si Boyet sa usapan pero nakikinig naman ito. Tahimik niyang pinagmamasdan ang dalawa niyang pinsan nang punong-puno ng lungkot ang mukha. Bago matapos ang pelikula, biglang tumayo si Boyet at mukhang aalis na ito. Oh, Boyet, saan ka pupunta? Hindi pa tapos yung pinapanood natin, no? Tanong ni Freddy. Pupuntahan ko lang si nanay. Kailangan niyang malaman kung nasaan na ako. Malamig na tugon ni Boyet. Tumango na lang sina Freddy at McCoy at hinayaan nilang umalis na si Boyet. Pero bago ito lumabas ng bahay, ay niyakap ni Boyet ang dalawa niyang pinsan. Napakahigpit. Napakatagal. At saka ito biglang nagsalita. Nilalamig ako. Bigla ay nakaramdam ng kilabot at panlalamig sina Freddy at McCoy sa sinabi ni Boyet sa kanila. Nang kumalas na si Boyet sa pagkakayakap sa kanyang mga pinsan, ay lumabas na ito ng bahay. Nagulat sina Freddy at McCoy sa inaakto ni Boyet. Pero hindi nila magawang pag-usapan. Makalipas ang 10 minuto, humahangos na pumasok sa loob ng bahay ang nanay ni Boyet. Umiiyak ito pero malinaw ang kanyang mga salita. Natagpuan daw ang bangkay ni Boyet na nakasilid sa isang malaking maleta. At ayon sa mga pulis, 2 buwan na raw itong nakabaon sa lupa. Taong 1990 nang umuwi ng Pilipinas si Anjo matapos ang 1 dekadang pananatili sa ibang bansa. Umuwi ito para formal nang ligawan ang dating kasintahan na si Paula. Si Paula ang unang pag-ibig ni Anjo. Nagkahiwalay sila at nagkaroon ng ibang mga karelasyon sa pagdaan ng panahon. Nakapag-asawa rin si Anjo ng ibang lahi pero hindi iyon naging maayos. Noong mga pagkakataong iyon, biglang naisip ni Anjo si Paula. Kumusta na kaya siya? Tanong ni Anjo sa kanyang isipan. Sinulatan ni Anjo si Paula. Maswerteng sumagot si Paula. Binigay na rin nito ang telephone number niya para makapag-usap na silang dalawa. Ang saya ulit ng dating magkasintahan habang magkausap sa telepono. Para bang hindi sila nasaktan noon?
Baka nga iyon na ang tsansa nila para madugtungan na ang naudlot nilang pagmamahalan. At nang maramdaman ni Anjo na handa na siyang makaharap ulit si Paula, binalita nitong uuwi na siya ng Pilipinas. Uuwi daw ito pagkalipas ng 2 buwan. Napakasaya ni Paula sa ibinalita ni Anjo sa kanya. Halos hilain na nito ang mga araw para makasama na ang dating nobyo. Marami silang planong dalawa kapag nagkita na sila. At pangako ni Anjo, lahat iyon ay tutuparin niya. Mabilis lang na lumipas ang mga buwan. Natagpuan na lang ni Anjo ang sarili niyang nakatapak ng muli sa lupa ng Pilipinas. Wala siyang ibang nasa isip noon kundi ang makaharap muli si Paula para formal nang simulan ang relasyon nilang dalawa. Nakitawag si Anjo sa isang tindahan. Dinayal nito ang numero ni Paula. Agad sinagot ang kanyang tawag pero tanging hangin lang ang naririnig niya sa kabilang linya. Ibinaba ni Anjo ang tawag at saka inulit ang pagdial sa numero ni Paula. Baka nagkamali lang naman siya ng pagdial. Maya-maya'y sinagot ulit ang tawag niya. Hello, Anjo? Ikaw ba yan? Malumanay pero may halong konting tuwa sa boses ni Paula. Ako nga, mabuti naman at sinagot mo. Paula, andito na ako sa Pilipinas. Saan kita pwedeng puntahan? Natahimik si Paula sa sinabi ni Anjo. Kaya inulit ni Anjo ang tanong niya. Pagkatapos noon, narinig na sa wakas ni Anjo ang boses ni Paula. Magkita tayo sa harapan ng sementeryo bago magdilim. Doon kita kikitain. Malamig na sambit ni Paula at saka biglang naputol ang linya. Nagtataka si Anjo kung bakit sa sementeryo gustong makipagkita ni Paula. Sinubukan niyang tumawag ulit kay Paula pero tulad ng unang beses, tanging hangin lang ang naririnig ni Anjo sa kabilang linya. Kaya naman nagmadali na lang sumakay ng taxi si Anjo para magpahatid na sa sementeryo sa kanilang lugar. Hindi pa man nakakababa ng taxi si Anjo ay nakita na niyang nakatayo sa harapan ng sementeryo si Paula. Blanko ang kanyang mukha. Pagkatapos nun ay biglang nakaramdam ng panlalamig sa batok si Anjo. Pagkababa nito ng taxi, agad niyang nilapitan si Paula. Pero bago pa man makalapit si Anjo para yakapin si Paula, bigla na lang itong tumakbo papasok ng sementeryo. Nagtataka man si Anjo sa inakto ni Paula pero sinundan pa rin niya ang dalaga. Sandali lang, Paula. Hintayin mo ko. Hinihingal na pakiusap ni Paula o ni Anjo dahil masyadong mabilis ang pagkilos ni Paula. Hindi naman siya sinagot ng dalaga at saka tuloy-tuloy lang ito sa pagtakbo. Hanggang sa bigla itong pumasok sa loob ng isang mausoleum. Nang makapasok si Anjo sa mausoleum na iyon, bigla na lang
naglaho si Paula. At maya-maya pa'y natuon ang atensyon ni Anjo sa nitso na kaharap niya. Napaluhod na lang ito nang makitang nakasulat ang pangalan ni Paula sa lapida. At ang mismong araw na iyon ang anibersaryo ng pagkamatay niya. Liham ng gabi.